Si Michelle at Harold ay nagkakilala noong unang taon nila sa unibersidad at agad silang naging malapit na magkaibigan. Para kay Michelle, isa itong malaking swerte dahil hindi laging nagkakaroon ng pagkakataong makilala ang isang perpektong tao sa buong buhay niya. Pareho sila ng mga interes, parehong may magandang sense of humor at magkatulad ang pananaw sa buhay. Lahat ng ito ay kahanga-hanga. Ngunit ang tanging sumisira sa perpektong larawan ay ang kasintahan ni Harold. Nakikita ni Michelle na hindi gaanong emosyonal na malapit ang magkasintahan kumpara sa ugnayan nila ni Harold. Kaya tahimik lamang siyang naghintay na maghiwalay ang dalawa. At hindi nagtagal, nangyari nga ito. Ngunit bago pa man lubos na makaramdam ng tuwa si Michelle, nagsimula si Harold na magpapalit-palit ng nobya, isa pagkatapos ng isa. Gayunpaman, kahit ganoon, pinakalma ng dalaga ang sarili sa paniniwalang kailangan lang ni Harold na maglibang at darating din ang tamang panahon na maiintindihan nito ang lahat. Siguradong makikita rin siya ng binata, hindi lamang bilang isang tunay na kaibigan, kundi bilang isang babae. Lumipas ang 6 na taon. Isang araw, nagtipon ang isang grupo ng dating magkakaklase upang ipagdiwang ang bagong taon. Nagbalik tanaw sila sa mga nakakatawang kwento noong sila'y nag-aaral pa, nagbiruan at pinag-usapan ang mga kakilala nila. Naisip pa nga ni Michelle na hindi naman pala masamang ideya ang magdiwang ng bagong taon ng magkakasama, lalo pa't naroon din si Harold. Kahit pa dumating ito kasama ang kasintahan, ramdam ni Michelle na marami pa rin ang atensyong ibinibigay ni Harold sa kanya. Hanggang sa biglang may isang lalaki sa grupo na lasing ang walang pasabing nagtanong kay Harold. Aminin mo na, mahal mo ba si Michelle? Well, oo, sa loob na ng 6 na taon. At sa palagay ko, maswerte kami dahil ang relasyon namin ay nananatiling malapit. Kami ang pinakamalapit sa isa't isa. Napakahalaga nito kumpara sa isang panandaliang relasyon. At hindi namin to sisirain. Hindi ba, Michelle? Pilit na ngumiti ang dalaga at tumango bilang pagsang-ayon. Ngunit may isang hindi pamilyar na lalaki ang sumingit sa usapan. Matagal nang nahuhuli ni Michelle ang mga interesado nitong sulyap sa kanya buong gabi. Ngunit sinubukan niyang huwag itong pansinin. Halata namang mga 10 taon ang tanda nito sa kanilang lahat at hindi pa niya ito kailanman nakitang kasama ng kanilang grupo dati. Parang takot ka lang magsimula ng normal na relasyon at ginagamit mo pa ang pagkakaibigan ng lalaki at babae bilang panangga. Isang bagay na hindi naman talaga nag-e-exist sa mundo. O baka naman, isa sa inyo ang niloloko ang isa. Sinasadyang itago ang tunay niyang nararamdaman. Sabi ng lalaki na may bahid ng hamon sa kanyang tono. Si Michelle at ako ang patunay na mali ka. Sagot ni Harold nang may bahagyang irita. Ngumisi ang hindi pamilyar na lalaki at nagtanong, ano nga bang ginagawa niyo bilang magkaibigan? Nang marinig niya ang sagot na magkasama silang lumalabas, nanonood ng sine, kumakain sa mga cafe at ibinabahagi ang lahat sa isa't isa, sumingit muli ang tanong. Pati ba tungkol sa mga love life niyo na pag-uusapan ninyo? Nanuyo ang lalamunan ni Michelle sa mga salitang yon. Siyempre, hindi niya kailanman tinalakay ang tungkol sa mga kasintahan niya kay Harold dahil wala naman talaga. Ang totoo, lahat ng iniisip niya ay umiikot lamang kay Harold at hindi niya nakikita ang dahilan para hayaan ang sinuman na makalapit pa sa kanya. Sabi ko nga sa'yo, pinag-uusapan namin ang lahat. At saka, ano bang pakialam mo sa amin? Sabi ni Harold na halatang nagsisimula ng magalit. Ngumiti ang lalaki at walang pakundangang tumugon. Si Michelle ay maganda at nakakaakit na babae. At naaakit ako sa kanya, kaya sinusubukan kong alamin kung single siya. Natawa si Harold. Huwag mo nang subukan. Sa tingin ko, masyado kang matanda para kay Michelle. O baka naman, tanungin na lang natin si Michelle kung papayag siyang makipag-date sa isang makapalang mukhang lalaki na galing kung saan-saan. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulong-bulungan at bigla na lang naramdaman ni Michelle ang matinding pangangailangan. Naturuan si Harold ng leksyon dahil sa kawalang pakialam nito sa kanyang nararamdaman. Bakit hindi? Pumapayag ako.
So, goodbye. Bigla niyang sinabi, halos para sa sarili. Agad niyang inayos ang kanyang bihis, mabilis na lumabas, at naglakad palayo. Pilit pinipigilan ang mga luha. Habang naglalakad, mapait niyang naisip na ang lahat ng mga taon na ginugol niya kay Harold ay malaking aksaya lamang ng oras. Inasahan niyang balang araw ay titingnan siya nito bilang isang babae. Ngunit malinaw na hindi mangyayari yon. Bigla, may narinig siyang tumawag sa kanya. Michelle! Agad siyang napalingon at nakita ang estrangherong lalaki. Malamang ay sumunod ito kaagad sa kanya paglabas niya. Ngunit hindi niya napansin. Oh, ikaw pala. Sorry kung nagbigay ako ng maling pag-asa. Wala akong oras para makipag-date. Naiintindihan ko. Pero baka gusto mong samahan ako sa susunod na 2 oras. First time ko dito at ayokong i-celebrate ang New Year ng mag-isa. Sabi ng lalaki. Pagkatapos ay tumango siya ng may kahulugan. Patungo sa pinakamalapit na restaurant. Agad na naalala ni Michelle na malapit nang maghating gabi at hindi niya gusto na mag-isa sa labas sa gabi ng bagong taon. Dagdag pa, nakaramdam siya ng kaunting pagkakasala dahil naistorbo niya ang lalaki, kaya nagpa siya siyang sumama. Sa kabutihang palad, may bakanting mesa pa para sa kanila. Nagpakilala ang lalaki bilang si Richard. Siya ay 34 na taong gulang at nasa lungsod upang magbukas ng bagong sangay ng kanyang kumpanya. Ang tahimik na kumpiyansa na taglay niya ay tila nakakalito para kay Michelle sa kung anong dahilan. Gayunpaman, nagkaroon sila ng magaan at masayang pag-uusap. Matapos ipagdiwang ang bagong taon, nagpaalam sila at naghiwalay ng landas. Pagka-uwi ni Michelle, sa kanya naalala si Harold sa unang pagkakataon mula nang umalis siya sa salo-salo. Agad niyang tiningnan ang kanyang telepono at nakita ang ilang mga mensahe mula sa kanyang kaibigan. Tinanong ni Harold kung may ginawang masama ang lalaki kay Michelle. Kasama nito ang ilang pabalang na komento tungkol sa edad ng lalaki. At sa huli ay sinabi niyang hindi angkop ang lalaki sa kanya. Binigyan din pa ng binata na mag-text si Michelle kapag nakauwi na siya. Napaisip si Michelle na kung nag-text si Harold, maaaring nag-aalala ito at baka nagsiselos pa nga. Sinimulan na niyang mag-type ng sagot nang biglang mapansin niya ang isang notification tungkol sa bagong post ni Harold sa social media. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang litrato ng kaibigan na mariing hinahalikan ang kanyang kasintahan. Napagtanto ni Michelle na malamang ay gugugulin niya ang natitirang bahagi ng weekend sa pag-iyak ng walang tigil. Nagdadalamhati para sa kanyang hindi masayang pag-ibig. Ngunit sa kabutihang palad, hindi siya nagtagal sa malulungkot na pag-iisip. Kinaumagahan, tumawag ang kanyang boss at hiniling na pumasok siya sa trabaho para sa isang mahalagang kliyente. Masaya siyang pumayag. Iniisip na magiging magandang paraan ito para maibaling ang atensyon mula sa kanyang mga damdamin. Ngunit nang makita niya kung sino ang espesyal na kliyenteng ito, labis siyang nagulat. Richard? Paano mo ako nahanap? Huwag mo sabihing nagkataon din to. Sayang, pero nagkataon lang talaga. Kailangan ko lang talaga ng professional help. Naghahanap ako ng apartment para sa sarili ko. Bigyan mo ako ng mga options na sa tingin mo ay magugustuhan mo rin. Sa tingin ko, hindi makakatulong ang opinion ko sa'yo. Hindi ko gusto ang mga apartment. Mas gusto kong tumira sa isang suburban house. Nag-isip sandali si Richard bago magpasya. Kung ganon, ipakita mo na lang sa akin ang lahat ng bahay at apartment na ibinebenta ng company nyo. Hindi pa nagkaroon si Michelle ng kliyenteng kasing demanding ni Richard. Sa loob lang ng ilang linggo, nilibot nila ang lahat ng ari-arian na ibinebenta. At ipinakita ni Richard ang kanyang husay sa negosyo, bagay na lubos na ikinatuwa ng dalaga. Sa wakas, pinili ni Richard ang isang maginhawang bahay sa isang marangyang subdivision na hindi kalayuan sa lungsod. Labis itong ikinagalak ni Michelle. Ang bahay ay perpekto at matagal na niyang pinangarap na magkaroon ng ganitong uri ng tahanan. Pagkatapos ng hapunang ginanap para ipagdiwang ang pagsasara ng kasunduan, nagkaroon sila ng pag-uusap na kinatatakutan ni Michelle.
Nag-alok si Richard na ihatid ang dalaga pa uwi. Hindi niya magawang tumanggi, lalo na't napakabait nito sa pagbabayad para sa kanyang serbisyo bilang ahente ng real estate. Pagkaparada malapit sa entrance, tumingin si Richard kay Michelle. "Michelle, gusto kitang ligawan." Natawa ang dalaga at sinubukang gawing biro ang sagot. "Richard, parang galing ka sa nakaraang siglo." "Michelle, linawin ko na agad. Seryoso ako. Noong kabataan ko, wala akong pinagkaiba sa kaibigan mong pabaya. Hindi ako nagtatag ng pangmatagalang relasyon kahit kanino. Pero ngayon, gusto kong itama yon. Gusto kong bumuo ng matibay na pamilya. Kung umaasa ka pa rin na balang araw ay magkakatuluyan kayo ni Harold, mas mabuting wag na tayong magsimula. Kaya pag-isipan mong mabuti." "Hindi pa nga tayo nagsisimulang mag-date, kailangan ko nang magdesisyon kung gusto kong bumuo ng pamilya kasama ka?" Sabi ni Michelle. Napailing siya, halatang naiinis. Saka mabilis na bumaba ng sasakyan at naglakad papasok ng gusali. Hindi maintindihan ni Michelle kung paano nila napag-usapan ang tungkol sa pamilya at kasal. Gayong halos hindi pa nila kilala ang isa't isa. Kaya pag-uwi niya, sumulat siya ng liham ng pagtanggi kay Richard. Ngunit may pumigil sa kanya. Huminga siya ng malalim, kumalma at nagpa siyang pag-isipan ang lahat ng mabuti kinabukasan kapag malinaw na ang kanyang isip. Pagkatapos, bigla niyang naisipang balikan at suriin ang tunay niyang nararamdaman para kay Harold. Una, gumawa si Michelle ng listahan ng kanilang mga karaniwang interes at napagtanto niya na karamihan sa mga ito ay hindi niya talaga gusto. Marami siyang oras na ginugugol sa panonood ng mga paboritong laro ni Harold, pero hindi man lang niya sinubukang maglaro ng mag-isa. Naghahanap din siya ng mga tiket para sa mga Heavy Rocks concerts kahit hindi niya ito gusto, para lang makasama ang kaibigan ng ilang oras. Napagpasyahan niyang putulin na ang lahat ng mga bagay na yon sa kanyang buhay. Pagkatapos nito, nagawa ni Michelle na mag-focus sa mga bagay na tunay na kinagigiliwan niya. Nag-enroll siya sa yoga, pagboborda at mga klase sa archery. Sa wakas, nagkaroon siya ng panahon para sa sarili at sa mga interes niya. Ngunit dumating ang pinakamahirap na bahagi. Bitbit ang isang bote ng alak. Hinarap niya ang susunod na hakbang. Sinimulan ng dalaga na basahin muli ang lahat ng text mula kay Harold. Sa unang pagkakataon, napagtanto niya na hindi talaga siya pinahalagahan nito. Palaging tungkulan sa sarili nito ang kanilang mga pag-uusap. Bagamat masakit, pinagbawalan niya ang sarili na magalit o magtanim ng sama ng loob. Sa halip, inubos niya ang oras sa kanyang mga bagong libangan. Unti-unti, nawala ang dati niyang nararamdaman tuwing naiisip si Harold. Napatunayan niya ito nang imbitahan niya si Harold sa isang cafe. Sa harap ng dating pag-ibig ng kanyang buhay, napansin niyang hindi na niya gusto ang paraan ng pagkain nito, ang paraan ng pagsasalita o maging ang itsura nito. Hindi niya maipaliwanag kung bakit siya nagdusa ng napakatagal para sa isang lalaking gaya nito. Isang taong tila labis ang pagpapahalaga sa sarili. Nagmadaling tinapos ni Michelle ang kanilang hapunan at dali-daling lumabas sa kalye. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang tunay siyang malaya. Napagtanto rin niya na handa na siyang magsimula ng bagong relasyon. Matapos ang ilang segundong pag-aalinlangan, nagpadala siya ng mensahe kay Richard. "Saan mo ko balak dalhin sa unang date natin?" Mabilis ang naging sagot ng lalaki. "Ang tagal mong sumagot kaya ikaw na ngayon ang magdesisyon kung saan mo ko iimbitahan. Paalala lang, hindi ako mahilig sa matamis, pero ang luto mo kayang tunawin ng puso ko." Napangiti si Michelle at sinabing isasalang-alang ang kahilingan nito. Sa masayang mood, tumungo siya sa grocery store. Iniisip na may ilang araw pa siyang natitira para matutong magluto. Sa kanilang honeymoon sa Japan, labis ang paghanga ni Michelle sa lahat ng kanyang nakikita. Tuwang-tuwa siya sa simula ng kanyang buhay may asawa, kasama si Richard. Ngunit isang gabi, nagising siya dahil sa tunog ng isang mensahe. Galing ito kay Harold. "Kamusta ang bagong kasal? Mukhang masaya ka kasi hindi mo pinansin ang mga chat ko. Kailangan kitang makausap. Iwan mo muna ang matanda mong asawa kahit 5 minutes lang." Napakunot ng noo si Michelle.
Tahimik siyang bumangon mula sa kama at lumabas sa balkonahe. Doon niya nakita na ilang oras nang nagpadala ng mga mensahe si Harold. Napagtanto niyang lasing ito at wala sigurong ibang mahanap na makakausap. "Kamusta ang buhay pensyonado?" tanong ni Harold. "Mas maganda kaysa sa buhay binata tulad mo. Yan ba ang tanong na gusto mong itanong sa akin?" "Huwag kang magalit. Nag-aalala lang ako. Baka magsawa siya sa iyo at gawin ka lang katulong sa bahay habang siya ay nasa ibang babae." Nagpasalamat si Michelle kay Harold dahil sa pag-aalala at sinabing huwag manghusga batay sa sarili nitong karanasan. Nang mapagtanto ni Harold na mukhang galit na ang kaibigan, nagpasya siyang palitan ang paksa ng kanilang usapan. Sinabing magkwento ito tungkol sa kanyang bakasyon. Lumambot ng kaunti ang puso ni Michelle at tinupad ang kahilingan ni Harold. Habang nag-uusap sila, hindi niya napansin na nakatayo si Richard malapit sa kanya at agad namang naintindihan ng lalaki kung sino ang kausap ng kanyang asawa. "Bakit ganyan ka-importante na gawin yan sa kalagitnaan ng gabi?" "Wala, nag-uusap lang kami. At sa pagkakaalala ko, sinabi mo naman na hindi ka tutol sa komunikasyon namin." "Michelle, lahat ng bagay ay may hangganan. Hindi mo nire-respeto ang sarili mo, pati na rin ako sa ginagawa mo. Kung ako ang magsimulang mag-chat sa mga ex-girlfriend ko sa gabi habang honeymoon natin, matutuwa ka kaya?" Naisip ni Michelle ang sitwasyon mula sa pananaw ng kanyang asawa at naramdaman niyang labis siyang nahihiya sa kanyang mga ginawa at tapat niyang sinabi, Hindi ko matatanggap kung ganun ang mangyayari. Naiintindihan ko na ngayon. Sorry." Lumipas ang 3 taon at sa mga panahong yun, ang komunikasyon ni Harold at Michelle ay halos wala na. Hindi nagtagal, inihayag ni Harold na magpapakasal siya at ang napili niyang babaeng pakakasalan ay nagmula sa isang mayamang pamilya. Ilang araw bago ang selebrasyon, dumaan si Michelle sa rehearsal ng kasal. "Masaya ka ba sa kanya?" tanong ni Michelle kay Harold. "Sino bang may pakialam? Pare-pareho lang ang mga babae. Kaya kung mag-aasawa man ako, dapat yung pinakamayaman." Natatamad na sagot ng lalaki. "Anong masama doon? Pareho lang kayo. Ginawa mo rin yan." Dagdag niya habang napansin ang gulat na mukha ng kaibigan. "Hindi ako makapaniwala. As always, ikaw na naman ang nanghusga. Tanggalin mo na ako sa guest list. Uuwi na ako." Agad na umalis si Michelle. Mabilis na tinahak ang daan pauwi. Habang nasa daan, paulit-ulit niyang binabalikan sa kanyang isipan ang naging usapan at labis na nadarama ang galit at pagkadismaya. Alam ni Michelle na taos-puso niyang mahal ang kanyang asawa at walang sino man ang may karapatang questionin yon. Makalipas ang 30 minuto, tumawag si Harold. Humingi siya ng tawad at umiiyak habang nagmamakaawa na magkita sila. Sa kabila ng galit, pinili ni Michelle na magpakumbaba at pumunta sa address na ibinigay ni Harold. Ngunit nang makita niyang isang hotel ang lugar, napuno ng pagdududa ang kanyang isip. Sa kabila ng masamang kutob, nagpasya siyang umakyat sa kwarto. Binuksan ni Harold ang pinto at walang anumang pasabi. Bigla niyang niyakap si Michelle at binuhusan ng mainit na halik. Naramdaman ni Michelle ang pag-ikot ng kanyang mundo at halos hindi niya matagpuan ng lakas para itulak si Harold. "Bakit ngayon?" tanong niya halos hinihingal. "Michelle, narealize ko na isa akong hangal sa lahat ng panahon na to. Mahal kita at palagi kitang minamahal. Pero hindi ko lubos na naintindihan noon. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon?" Hinimok ni Michelle si Harold na bumalik sa katinoan. "Kailangan nating dalawa na kumalma at pag-isipan ang lahat. Hindi dapat ganto. May asawa at anak ako. At ikaw, may girlfriend kang naghihintay sa'yo." "Hindi ko siya mahal. Ikaw lang ang gusto ko. Ikakansel ko ang kasal at ikaw ang pakakasalan ko. At kung tumanggi ako, pakakasalan mo pa rin ba siya na parang hindi nangyari to?" "Syempre hindi. Kakansilahin ko pa rin ang kasal kahit anong mangyari." "Talaga? Nasabi mo na ba sa kanya? O balak mong sabihin sa kanya sa mismong araw ng kasal?" Nagsimulang kabahan si Harold at pilit na hinikayat si Michelle. "Hindi pa. Pero kaya hindi ko pa nasasabi ay dahil sobrang nagmamadali akong makita ka. Wala akong oras. Pero gagawin ko. Pangako." "Oo, napaka-mature niyan at talagang tugma sa style mo.
Well, good luck sa'yo. Kailangan ko ang pamilya ko, sabi ni Michelle sabay labas ng kwarto. Habang naglalakad pa uwi, hindi mapigilan ni Michelle na maiyak sa pag-iisip na dahil sa isang miserableng tao, muntik na niyang magawa ang isang malaking pagkakamali. Pagdating sa bahay, hindi na siya nag-atubili. Sinabi niya agad ang lahat sa kanyang asawa. Inihanda ni Michelle ang sarili para sa galit o pagkondena ng kanyang asawa. Ngunit ngumiti lamang si Richard bilang tugon. Inamin na ba ni Harold sa'yo na mahal ka niya? Oo, at parang nadurog ang puso ko sa pag-iisip na ang lalaking minahal ko ng maraming taon ay talagang iresponsable at bulok ang pagkatao. Mapapatawad mo ba ako? Kung aaminin mong tama ako tungkol sa pagkakaibigan ng babae at lalaki. Biro ni Richard at kumindat kay Michelle. Tumango ang babae at malambing na hinalikan ang kanyang asawa. Nang makatulog na si Michelle, muling binasa ni Richard ang mga report ng gwardya na sumubaybay kina Michelle at Harold. Sandali siyang nag-isip at iniutos na pigilan si Harold sakaling muli itong lumapit sa kanyang asawa. Masaya si Richard na gumawa si Michelle ng tamang desisyon, ngunit ayaw na niyang ipagsapalaran pa ang kaligayahan ng kanilang pagsasama kahit kailan. 10 taon na lumipas at hindi na muling nagkita sina Michelle at Harold. Nabalitaan niya mula sa kanilang mga kaibigan na halos pagkatapos ng kasal na hindi kailanman kinansila ni Harold. Isang matinding iskandalo ang sumiklab. Pagod na sa walang katapusang pagtataksil ni Harold, kaya't hiniwalayan siya ng kanyang asawa. Masaya si Michelle na ang kwento ng kanyang unang pag-ibig ay nagtapos lamang sa bahagyang nararamdamang nostalgia at wala nang iba.